Panoorin po natin ng buo itong video para may matutunan tayong konting kaalaman. May gagawin muna tayo ngayong twin tab washing machine. Ang issue nito ay ayaw umandar lahat ng makina. Bukod sa hindi na umaandar yung mga makina, sira pa lahat ng timer at na-stuck na rin ito ng may-ari. Pinagbabaklas na nga natin yan para ma-actual testing natin. Dito muna tayo sa kanyang cord. Yan, okay siya guys. Yan, meron naman siyang resistance parehas. Ibig sabihin, hindi putol yung ating cord. Tapos dito naman tayo sa makina ng spin. Yan, yung isang wire, walang palo. Yung isa ay wala rin. Ibig sabihin, open yung makina ng kanyang spin guys. Iba yung design ng wiring nito guys kasi white yung kanyang common. Actual test din natin guys. Yung isa ay walang resistance. Tapos yung isa naman ay meron guys. Ibig sabihin, sira din yung kanyang wash motor. Tingnan naman natin yung kanyang mga makina. Yung spin dryer ay sobrang kalawang na talaga guys. Tapos yung wash motor ay medyo makalawang na rin. At yung kanyang gearbox ay okay pa naman siya guys. Hindi pa naman siya tumutulo. General repair na nga ang gagawin natin dito. Kasi bukod sa sira lahat yung timer, ay sira pa lahat yung makina. Isasabay na nga nating linisin o papalitan natin itong valve packing kasi napakadumi na rin niya at kinakalawang na yung kanyang spring. Ito na yung ating mga pangkabit guys. Ito yung dalawang timer. Ito naman yung kanyang spring guys sa drain. At yung kanyang spin motor ay waterproof yung kakabit natin. At lalagyan pa natin yan ng cover guys. Dito guys. Para iwas kalawang siya. Mas mainam kasi na lalagyan natin ng cover para iwas kalawang yung kanyang chassis. Second hand lang yung ating wash motor kasi yun lang na pagkasunduan namin ng may-ari. Sobrang lalaki na rin kasi yung gastos kung bago pa yung wash motor na ikakabit natin. Okay, kabit na natin lahat para ma-final testing na natin yung washing machine. Unahin lang natin kabitan lahat yung nasa ibabaw para dire-diretso na tayo mamaya sa ilalim. Nakabit na nga natin yung sa ibabaw, doon naman tayo magkakabit sa ilalim. Tapos nga ay nabaklas na natin yung pangilalim. Bagong palit lang pala yung gear case nito guys. Nabasa na siguro yung makina bago sila magpalit ng gear case. Kaya yun, natuluyan na siya guys. Kaya kung kaya lang sana ng budget ay waterproof na rin ang ikakabit natin dito. Ito nga at kitang kita pa yung mga bakas ng sabon na nakabasa dito guys. Ito yung kanyang spin motor. Ito yung side na nababasa masyado guys. Tapos ito naman yung side na hindi masyadong nababasa. Buti na lang talaga na invento na yung mga waterproof na makina. Dahil nga nagpalit tayo ng mga makina, magpapalit na rin tayo ng mga capacitor. Ito kasi yung spin natin ay 5UF yung kailangan niyang capacitor. Ito namang ipinalit nating makina ng washing ay 11UF yung kailangan niyang capacitor. Ito namang yung dating nakakabit na capacitor, yung pang spin niya ay 4UF lang at yung pang wash motor naman niya ay 9UF lang. Dahil nga iba na naman yung makina, iba na naman yung kanyang wiring. Ito yung kanyang live guys, yung black. Tapos yung linya naman ng capacitor ay yung blue tsaka yung red. Dito naman sa spin motor, yung live niya ay kulay blue. Tapos yung line capacitor naman ay kulay red. Tapos yung capacitor naman na nag-iisa ay kulay yellow guys. Dating naman dito sa mga timer niya guys, ito yung dalawang live niya guys, kulay black at kulay brown. Pagkatapos ito namang gray ay yung kanyang line capacitor. At ito namang yellow at red, yun yung kanyang capacitor sa wash motor guys. Medyo nakakalito lang talaga lalo na kung di mo kabisado kasi iba-iba na nga yung color code ng ating mga wire guys. Sa pagwawiring para hindi ka malito, unahin muna natin yung mga live. Pagsama-samahin muna natin yung mga live guys. Yung live ng motor wash at spin motor. Tapos isunod naman natin yung mga live ng timer. Tapos yung isang linya naman ng mga capacitor. Kasama-samahin lang natin yan guys. Tapos yung isang linya naman ulit ng capacitor guys. Yan, natapos na natin yung linya ng wash motor, yung spin motor naman. Ikabit naman natin yung line capacitor ng spin motor guys. Tapos yung nag-iisang linya naman ng capacitor.
Yan na, pagkabit-kabit na natin yung wiring, iaayos na lang natin tapos ipa-final testing na natin to guys. Yan, nalagyan na natin ng konting tubig guys para makapag-testing na tayo. Dapat siguraduhin din natin na walang tatagas na tubig dun sa hose para hindi leak yung ating trabaho. Okay, final test na natin. Yan, napakalakas ng nalagay nating makina guys. Dito naman tayo sa spin. Yan, umaandar na siya guys. Buksan natin. Yan, napakalakas din ng kanyang makina guys. Yan, okay na to guys. Konting linis na lang. Itatawag na natin sa may-ari. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. God bless you all.